Our scripture is found in 2 Peter chapter 1 verses 1 to 2. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us, through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Makanto kita sa First Division. One of the greatest needs of this day is to realize what God has done for us in Christ Jesus. Amo ning pinakatakong nga madiskubrihan ta ang ginhimo sa Dios para sa aton. Amo na kun imo tan-awon diri sa sini nga passage, if you are honest, you will notice Peter is writing to those who have obtained like precious faith with us. In other words, you and I are included. We have obtained that same faith. Kung imo tan-awon sa hambal ni Apostle Peter, ining precious faith nga diin with us, kaangay ni sa pagtuo. Obtain that same faith. Ang pagtuo ni Pedro, ang pagtuo sa mga apostoles, amo ni nga pagtuo man ang sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Kung nakadawat si Apostol Peter, nakadawat ang mga apostoles sa pagpakamayo paagi sa pagtuo, wa ising rason nga hindi man naton madawat ini nga mga butang. Kung ang resulta sa ila pagtuo, nakapahuway sila sa tanan ng mga kabudlayan, parihas man ni sa aton, nga diin, waay kinatuhay ang saad sa Dios. Makapahuway man ta tungod kay God has no respecter of person. Kung imo tan-awon diri, kadto ta sa division, kung imo tan-awon, imo makita before we move further, you will notice Peter is writing to those who have obtained like precious faith with us. In other words, you and I are included. Ikaw, ako kag ikaw, we have obtained that same faith. Parihas na ni nga pagtuo ang sakay Pedro kag sa aton. Muna nga siling pasi sa katulodyan, the gifts and the blessing of God is measured not according to the giver, but according to the taker. Ang problema, hindi ang Diyos, kundi kita. Kadayon kung tanaw na ito diri. Sa verse 2, we want to pay particular attention to the praise, the knowledge of God. The knowledge of God. Grace and peace is multiplied. Tandaan ninyo, not added to you. Most of them are seeking place in places where it not found. Ang problema kuno naton, ini kuno kitog knowledge of God and grace and peace is multiplied. Amo ning nakapaintriga sa akon. Amo ning gimensahe nakon sa tong pag-birthday sa aton isa ka utod dito sa Terrace Garden Restaurant. Ining word nga multiplied, not added. Ang problema kuno sa Kristohanon, ginapangita naton sa lugar nga diin wala na hamtang ang gibutangan sa Dios sa iya bendisyon. Kagdayon kung imo tan-awon diri, makadto kita sa example, ining word lang nga multiplied sa kung magkaroon kita sa mathematics, may word nga subtraction. Ano ning word nga subtraction? To take away or to deduct. Sa namalandong ko sini, ini nga crisis karon. Nakita na kon nga
Bisan pa ang mga, siguro, ang ara sa City Hall, bisan ang ara sa uma, makita naton nga din, bisan pa mga maestra. Sino ning maestra dire? Ansa po ng kamot? Ining word nga deduction, ining subtraction. Di bala? Ngayon mo makita iya nga, ang nagkakatabo karon, ang imo sweldo kulang na sa imo ginakonsumo. Isa sa aton utod, ari na diri sa Bible study kami gabi, residensya. Brad, kon wala ang Ginoo, hindi ka-survive nga. Ang akong sweldo, hindi nakadispasir sa akong pakinanglan. Everybody say amen. Because of the word subtraction. Wala na. Talag sa lagoro maestra nga way utang eh. Hindi na kadispasir ang imo ganar sa imo ginagasto. Dito sa kampo, batyag kakaluoy. Amo na nga, kunara ko, ginadalan lang ni mo sa pagkaon bala. Nga, just imagine, ang yaging kita nga 200 ang adlaw. Kulang sa iya bugas, kulang sa iya pakinanglan. Because of the word subtraction, ang imo ginganar, kinbukin, kagkulang pa sa imo pagkinanglan. Maluoy ko sa mga inabalang mga tindira dito sa bukid tungod kay ang turko yan, naglambot na dito mo. Pirmiro nga hatag, puno pa ang tindahan. Adlaw-adlaw ginasukot, adlaw-adlaw may deduction. Abi mo lang katapusan, langgaw na lang ang gabitay mo. Bisan si Sirias, way na. Ito kay amon crisis. Dayon imo makita iya, ang word nga division. Ano ning word nga division? The process of dividing one number by another. Pagbahin, ara ang budgeting. Sa pagsweldo nimo, imo makita iya, gilainan nimo ang para sa tubig, gilainan nimo ang para sa kuryente, imo makita iya, gilainan nimo para sa bugas. Pero makita nimo nga diin, kulang gid. Kagdayon, bisan ano mo bahin-bahin, makita gini mo ang shortage. Dayon makadto kita sa ika-third nga kuan example, addition, pagdubli. Amo na nga ang mga labor group pirmi lang kasinggitan sa dalanon nga dungag sweldo. Di bala? Dungag sweldo. Addition. Natawa bala nang sa Bacolod. May mga kumpare magiko nga ako nakita dra nga halin sa Escalante gadladala placard ginasunod sila sa kwan. Ang ila singgit nga dungag sahod. Addition. Pero sa gilantaw na ko ning word bala, ang gigamit hindi subtraction, hindi kay addition, hindi kay division, kundi multiplication.
Palakpakan na to na Ginoo. Balik ka bala sa teksto rin, sa English nga version. Tabla. Sa English nga version. Sa verse 2. Grace and peace be multiplied unto you. Ano ang multiplication? I-multiply bala ang 10 times 10 equals 100. Kag ako nagapati, ang survival naton karon hindi kay paagi sa subtraction, paagi sa division, paagi sa addition, kundi multiplication. Palakpakan naton ang Ginoo. Amo ning plano sa Dios. Amo na nga sa sining katapusan, what we need is wisdom. Knowledge of God and peace is multiplied. Notice, peace is multiplied to us through the knowledge of God, through the knowledge of Jesus Christ our Lord. Abi mo lang ang word nga knowledge, kung imo lang taon sa Dix nga Bible, 1,886 times ginsulit-sulit sa entire revelation sa Word of God. Knowing God. Paghibalogin sa Diyos. Kag ang paghibalo sa Diyos, hindi ni siaw-siaw eh. Hindi kinakahibalo ka sa Diyos, kundi nahibalaan ka po sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Kay balota nga si Duterte aton presidente. Pero si Duterte, wala nakahibalo bala sa aton. Pero ang Diyos like, kung magpadala ka sulat sa presidente, luwas lang kung kitag prominent kagid nga tao, kay balusan ka niya, personal. Pero kung kaisa magpadala ka dito, sekretarya na magbalos. Pero ang pinagkanami sa ato Diyos, nga din, bisan ang buhok sa aton ulo, iyan naisip. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, nakakita siya sa sining katapusan sa kapanunan, ngang aton ginikinahanglan ang multiplication, nga ang blessing nga iyagin aman sa aton, kinanglan niya i-multiply, agud makasurvive ta, tukay kung hindi multiplication, imo makita, hindi ta mangin blessing para sa Dios, kag hindi ta mangin blessing para sa aton isig katao. Pagpakan nato na Ginoo. Ano ang hambal sa Proverbio Kapitulo 2, versikulo 6? Basahon ta? Kay ang Ginoo, amo ang nagahatag sang kaalam, sa iya man nagahalin ang ihibalo kag pag-intindi. Sa isa ka translation nagsiling, for Yahweh gives wisdom, out of His mouth comes knowledge and understanding. Sa nagsiling ang Ginoo kay Solomon, pangayo ka kay ang bisan ano nga imo pangayoon, ako nihatag sa imo. Ang nakaayo lang kay Solomon kay nakasabat sa sing isakto. Isa Ginoo, hatagi ko kaalam kag paghangop. Agud nga madumala na kuning kadam-an sa imo katawan. Makasarang ko sa pagdumala sa sining katawhan nga imo ginpiyal sa akon. Abi mo lang ang Ginoo nagbalos pagi sa revelation. Siling ang Ginoo saya. Ang hambal sa Biblia, nalipay ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Nalipay ang Ginoo nga ang gipangayo ni Solomon, hindi kwarta. Ang gipangayo ni Solomon, hindi bulawan. Ang gipangayo ni Solomon, hindi extension sa gitawag ya kingdom nga iya ginuyatan, kundi kaalam.
Siling ang Ginoo kay ko ay nangayo ka sing gitawag kamanggaran, way ka nangayo long life, way ka nangayo bisan sa kabuhi sa imo kaaway, nangayo ka sa kaalam ang mataas nga kabuhi, palakpakan nato na Ginoo, ang kamanggaran ihatag ko sa imo. Ihatag ko sa imo. Kag wala sing hari nga nauna sa imo, nga magsunod sa imo, nga maglabaw sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Nga, ang word nga Solomon, peace, kalinong. Kagdayon imo makita ang plano sa Dios, the knowledge of God and the grace and peace of God is multiplied. Nagpaintindi, nakasintro si Solomon sa pre-request. Tungod kay gusto gali sa Dios sa iya makatawan nga ang kahibalo, ang kalinong, ang grasya, hindi kay addition ang handom sa Dios para sa aton, hindi subtraction, hindi division, kundi ang handom sa Ginoo sa ato, multiplication. Palakpakan na to na Ginoo. Ang balderyo, for Yahweh gives wisdom out of His mouth, comes knowledge and understanding. Sa gitistingan ni si Solomon, imo makita iya, siling pa sa tradisyon, sa Jewish nga tradisyon, ang reyna kuno sa Siba nagkadto sa iya. Kagdayon, gidalan siya, siling pa sa Jewish nga tradisyon, gidalan kuno siya bulak nga piki kag bulak nga genuine. Parihas ang itsura, parihas ang kadlagko sa dahon, basta hindi ka kuno kadipara, diin ang genuine kag piki. Siling pa sa Jewish nga tradisyon, pag abot sa reyna sa Siba, saway pa kuno ihatag ang mga 20 tolinadas nga bulawan, saway pa ang mga spices nga mga mahal, imo makita ya, gitistingan sa reyna sa Siba. Just imagine, karaban, halin sa Ethiopia kag Yemen, gibutang ang duha ka bulak. Siling kuno ang reyna sa Siba, maalam ka magid. Itudlo diin ang gitawag ya piki kag diin ang genuine. Way kuno nagdali-dali si Solomon, nangamuyo sa Diyos. Lord, ihatag ang discerning sa pagkilala sinidin ang piki kag ang matuod. Sabi mo lang, tuki ang Ginoo, kabalogid sa tanan. Ang Jewish nga tradisyon nagsiling, may buyog nga nagsulod. Kag din naghulon sa bulak. Ang buyog ya, hindi na maghulon sa piki eh. Kaditik ng buyog din ang matuod kag ang piki. Kag dayon paghulon, way nagdugay, naglupad ang buyog. Siling si Solomon, amo ni ang piki, amo ning matuod. Amo na ang reyna sa Siba nagsiling, what I have heard exceeded of what I see. Ang ako nabatian sa imo, labaw kaysa ako nakita. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa sining katapusan sa kapanan, what we need is wisdom. Nantawa bala na? Maka-experience siya lagalitas sa multiplication kung ang Ginoo maghatag sa aton sing wisdom. Palakpakan na ito na Ginoo. Gidalaan siya.
Gidalan siya sa buhi nga bata, nga giangkon sa duha ka iloy nga iya bata. Pamangkuton ang isa ka iloya, iya ni bata, way mag-angkon sa patay. Pamangkuton ang isa ka iloy, nagsiling man nga iya ni bata. Di paano mo desisyonan? Nga way man ka sa pagkapatay sa bata. Giawayan ang buhi, way mo angkon sa patay. Kung aton i-extend yun tayo ang idea, pamangkuton ni Salomon ang gitawag iya nga isa, magpamatuod nga iya ni bata, pamangkuton ng isa, iya po ni bata, way mo angkon sa patay. Pero tanaw bala ng wisdom gihatag sa Diyos. Siling si Solomon. Entonces, puro ka mo gaangkon sini, ko atong espada kay pihakon ko ni. Ang kapihak imo, ang kapihak po diya. Sila itong isa, sige, may papihakon. Kung ito kan. Pero siling ang isa, malngari ihatag lang na saya. Hindi ko kabatas, nga pihakon ang akong bata. Siling ang iloy, siling si Solomon, ikaw ang matuod nga iloy, to kay naluoy kas bata. And that is wisdom. That is understanding. Nga, kung imo lang taon ang Hosea bala, ang problema sa panahon ni Hosea nga, imo makita iya, way ka experience multiplication, surted firme. Nga, anong hambal sa Biblia? My people are destroyed because they lack knowledge of me. Palakpakan na ito. So, just, tanong lang passage sa ISB. My people are destroyed because they lack knowledge of me. They lack knowledge of me. Ito ang Christianity, amugid ang paghibalo sa Ginoo nga nagluwa sa aton. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa panahon ni Jesus na mangkot kita sa mga apostoles, nagsunod sa hapit na sa ilansang sa cross, pila na lang ka mga binulan, sinimana na lang, ilansang na sa cross, mapatay na siya. Gipamangkot niya ang mga apostoles, sa inyo kuno, sinugi ko. Sa inyo, kaya nagsunod-sunod magika mo sa akon, sinugi ko. Tiyaw mo lang na. May nagsabat, ikaw si Jeremias. Ikaw si Jeremias. Kaya nakita lang si Ginisus, gahibi mo. Ti ilagi ito, gihaum-haum na lang, nga, basi si Jeremias ni kay naghibi, because Jeremiah was a crying prophet. May nagsiling, ikaw si Elias. Yung na nagsunod na kay Ginisus por so many years. May nagsiling, ikaw ang propeta sa karaan. Sabi mo lang, anak ay sakto lang pagsabat, si Pedro. Siling si San Pedro, ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. Palagpakan na ito na Ginoo. Ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. Nakilalaan siya ni Pedro.
Hindi kay sa personality ni Pedro, kundi sa revelation nga naghalin sa ibabaw. Anong hambal ni Jesus? Bulahan ka Simon, tungod kay ini nga kahibalo, ini nga knowledge, ini nga paghangop, ini nga wisdom, way naghalin sa imo kundi naghalin sa akon amay nga ato sa langit. Pagpakan nato na Ginoo. It is a direct revelation. Ulit na. Nagkalalaglag ang akong katawan to kay kulang sila sa ihibalo parte sa ako. Sabi mo lang, dito ko kay Sister Sheila gabi, agahapon, bisan ako nakahibi mo. Grabe ang iyan agyan. Pero ang ako nalipayan, nga nagpauli ko bala nga daw napanalanginan ko nga sa akon panilag sa iya deklarasyon gipadako sa Ginoo ang iya kahibalo sa gialagad niya nga Dios. Palapakan nato na Ginoo. Gisabat sa Dios ang iya pagpangamuyo. Just imagine ang galastuhan sobra 600,000. Pero sa aktual na, may nadumduman siya nga may sikrito gali siya nga sibing. Kag hindi pa ang sikrito niya nga sibing, ang gitawag niya matestimony na siya guro sa dason nga simana, sa dason nga Domingo, ang pinakatahom nga gin-back up siya sa city government sa kanlaon nga ang iya balayran, gidisponihan. Pagpakan na ito na Ginoo. Siya ito katao. Kagdayon, dira pa siya siya balay. Daw nabatian niya ang audible voice. Ano na nga bulong? Remdesivir? Ano na? Kag ang gi-indiksyon siya dito, remdesivir. Ito siya, why pa siya gitawag nag-abot sa ospital, gipahibalo na sa Dios sa ibulong siya sa doktor, palakpakan na ito na Ginoo. Ano katahom na nga kahibalo? Amo ng multiplication of knowledge, multiplication of understanding, multiplication of peace. Pwede na paintindi nga way sa gasala, kay madlok mo po ang tao. Pero ang kahibalo sa Dios, amo ni nakapabakod sa iya. Sa panahon sa pagsugata sa crisis utod kagabihan, ang importante gid ang aton kahibalo sa Dios nga ang Dios yaway gapabaya sa aton. Wala to blad mga tao ni? Na? Kay kamo mismo nga mga pari ginsikway niyo ang ihibalo parte sa ako. Bisan pare. Sino ni gadumala karon? Sa pag-spirit, sa pagluhod sa Diyos, ordinaryo na nga mga tao. Bible study ko sa isa sa utod nga may kwarta di sa Cadiz. Prangka ko siya. Kabi mo lang. Kung sa duay version, kag sa Katolik nga mga version, kung nabasahan ko lang nga ang tao maluwa sa pangadya, hindi na ko mag-alagad. Di na ko mag-alaga. May pulos ni pagsimba. Himuon talala nga sa magpinaltayan. Mag-aman na ta kwarta nga para pangamuyuan ta. Pero ang kaluwasan way naghalin sa pagpangamuyo nga maluwas ang imo kalag. Kundi it is a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Palakpakan na ito na Ginoo. He that trusts in their wealth and boasts to the multitudes of the riches, none can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for them. Bisan pila pa na kamilyon nga imo gastuhon, hindi na makaluwa sa imo. Tugkay ang tutuod gid ang imo personal nga encounter, ang imo kahibalo sa kay Jesus. Palakpakan nato. Tanaw mo lang. Exempted ba lang mga pare sini?
Mismo ang mga pari, ginsikway ninyo ang hibalo parte sa akon. Gani, ginsikway ko kamo bilang akon mga pari. Ginkalimtan ninyo ang akon kasuguan. Gani, nakalimtan ko man ang inyong mga kabataan. Nga ang plano sa Dios sa aton, hindi subtraction. Ang plano sa Dios sa aton, ang ultimate ka plano sa Ginoo sa aton, hindi kay division. Ang plano sa Diyos sa aton, hindi lang kay addition, kundi ang plano sa aton, multiplication. Lakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa magasugata ta sa crisis, sa sining katapusan sa kapanahon. Hindi kita malisa. Nga ang Diyos nga aton gialagad, kabalo siya mag-multiply sa mga butang nga aton ginuuyatan. Sa gipakaon ang 4,000, sa gipakaon ang 5,000, pila bala ang gigamit sa Ginoo? Pila lang ka isda, kag pila lang ka tinapay? Pasaha bala niyo ang pulong sa Diyos. Nga bisan ang mga apostoles nagsiling gani, anom kabulan nga sweldo sa tao, hindi pa ka dispaser, ipakaon sining ginatos, lilibo ka mga tao. Pero tanaw mo na. Pero ang pinakanami ilang amo ni, nga may waay gidirikta perform a miracle. The miracle of multiplication wala. Basahon nimo, may kitawag yang pundasyon. May naghatag, pila ka tinapay kag pila ka isda. Ang multiplication niya, hindi niya mag-abot sa isa ka tao kung hindi niya sundon ang principle of generosity. Pagpakan na ito na Ginoo. Hindi niya mag-abot. Sa pagbaton sa Ginoo sa pila ka tinapay kag pila ka isda, ano ginhimo sa Ginoo? Ginpangamuyuan. Ang proseso sa multiplication, number 1, amo ang paghatag, ikaduha, amo ang pagpangamuyo, kagdayan ang ikatatlo, amo ang distribution. Plakpakan na ito na Ginoo. Pila bala ka ang nasubra, pila bala? 12 pa kaalat, 12 pa kabukag. Ti amo nagikinahanglan na ito karon. Paano ta mangin blessing sa iban nga mga tao? Paano ta mangin blessing sa gitawag nga ginarian sa Dios? Kung ang Ginoo idi mag-multiply sa mga butang aton ginuyatan. Sinunoy kunoy ni multiply sa Ginoo. Maka-assist sa ena sa aton sa programa na to sa District 1 ni hanto sa District 5. Sa programa naton sa paghatag sing mga gitong equipment sa sound, kunuway sa multiplaya sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo sa muna nga kabay pa ang Ginoo ya magpatulupangod sa aton sini nga kamaturan. Tungod kay ang aton ginbaton nga pagtuo, ang aton giubtin nga pagtuo, hindi ni kay ordinary nga pagtuo, kundi precious faith. Palakpakan naton. Precious ni, malahalo ni nga pagtuo. Hindi ni lahog-lahog.
Pagtuo ni nga naghalin sa pulong sa Dios pagpakan nato na Ginoo. Tukay ang hambal sa Biblia, ang pagtuo naghalin sa pagpamati sa pulong sa Dios. Naghalin sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung si Pedro ya nakabaton sa revelation nga diin nakahambal siya nga ikaw ang anak sa Dios nga buhi, si Pedro mismo nagsiling nga ang iya pagtuo kag ang aton parihas. Siyong gitso, saway pa ng 1 milyon ang iya simbahan. Isa sa butang nga ako nakita sa iya sa 2 ka volume sa first dimension kag second dimension, patay na siya. Patay na siya sa tunagligad nga mga binulan. Si Binihi nag-tribute na kani saya. Pero maisak siya kakasaysayan sa fourth dimension nga nakapa-encourage sa ako. Dito kuno siya sa Japan, kag nakita niya dito sa Japan, nga sa dira nga may session ang Sugakay. Isa ni gitawag ba nga daw iya sa Eastern religion daw, parte sa Zen Buddhism, parte sa combination sa Buddhist kag Hindu. Nakita gid niya nga diin may mga bulag nga nakakita, may lupog nga naglakat, may mga masakiton nga nag-ayo. Pagi sa kitawag ya transcendental meditation kag pagi sa yoga. Balik ko no sa dito sa kitawag. Balik ko no sa dito sa prayer mountain. Pidla ka adlaw nga puasa. Isa lang ang pamangkot. Ginoo. Nga mahimo ni nila. Nga kami nga Kristohanon hindi kahimo. Iyagi ko no to gihaguan. Nagpaintindi bala ni nga ang gitawag ang Hindu kag Buddhist, ang transcendental meditation, ang yoga, labaw ni sa gahom ni mo subong ikaw ang Diyos nga mo ginaalagad. Sabi mo lang ang fourth dimension, first volume kag second volume na sulat nga nagsiling ko no ang Ginoo sa kag kun imo lang taon na bless gi ko na ang kulang tudloan sa Ginoo, ang kulang amugid ang pagpalapit sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Malapawan mo ni to kay ara ni sa third dimension sila. Ang ika-fourth dimension para gitagana na kung sa inyo nga mga kaanakan, siling kuno ang Ginoo sa iya dito sa prayer mountain. Inang ila milagro, gieksampulan siya. Ang milagro nga ila ginahimo parihas na sa milagro nga ginatubang ni Moises dito sa kay Pero, nga di mo makita sa naghaboy si Moises sa gitawag nga sungkod nga nahimo nga bitin. Ang mga magician ni Pero naghaboy man sing sungkod kag nahimo nga bitin. Pero tanda ini nga ang bitin nga ginhimo sa magikiro ni Paraon, ginkaon sa bitin nga din ginhimo ni Moses pagi sa milagro sa Dios. Pagpakan nato ni Ginoo. Indi ni kadaog. What you need is to pay the price. Bayri lang presyo sa pagpangamuyo. Bayri lang presyo sa pagpalapit sa akon. Bayri lang pagpuasa. Makita nimo ang multiplication sa mga butang ihatag na kon sa imo. Pagpakan nato na Ginoo. Even ang mga apostoles. Siling ang mga apostoles Ginoo nga hindi makami kahingilin siling nga panulay. Siling ang Ginoo hindi ni mahimo. Kundi paagi sa duha, pangamuyo kag pagpuasa. Ako nagapati sa sining katapusan sa kapanunan,
Ang Ginoo hindi lang interesado sa pagpakaon sa aton, hindi lang interesado pagpabisti sa aton, hindi lang interesado sa pag-ayos sa aton lawas, kundi interesado gid sa pagluwas sa aton mga kalag. Palakpakan nato na Ginoo. Pagluwas sa aton. Pagluwas sa aton. Amo na nga pasalamat ta nga may Ginoo ta nga kaangay siya. Sabi mo lang, ang iban nga mga reliyon, ang Buddhist, ang gitog mga Hindus, ang ilang gisaligan, ang ilang mga Diyos, stationary. Muna, gagakadtog sila sa temple, tungo kay ara ilang mga Diyos-Diyos, ara ilang mga ribulto. Pero kita lain. May Diyos ta nga aton masimba kag maupod diri sa aton templo, pero Diyos siya nga muupod sa aton bisan diin ta makadto. Sirahon ko neto kay ang oras tuyo na to ni nga hindi gid lawig tungod kay ari na ta sa ikadwa ka service. Ining Diyos nga gaupod sa aton. Amo na nga hibal-an ginaton nga diin ang kahibalo personal sa Dios amo kinahanglan nato. Ang paghibalo personal sa Dios. Lantaw bala na. Bisan sa magtiayon niya, may knowing each other. May honeymoon stage. Primero, labing-labing pa na. Gahinungitay pa na. Gaagbayanay pa na. Ga-enjoy pa na sa kispirin. Pero madugay maghibal-anay na sa isa't isa. Makuha ang maskara. Kaya pirmirong minyo, pabutan-butan pa ng bana mo. Kung tamaran, pabakas-bakas pa na. Ang asawa man, pakita pa ng gilas. Pero, madugay, maghibal-anay na sila sa isa't isa. Subong sila ang Diyos. Ganun ang gusto sa Diyos nga sa atong pag-alagad sa iya, waay tasing maskara. Palakpakan na ito ng Ginoo. Honesta sa pagpalapit sa iya. Honesta. Kaya ako nagapati nga ang pinaka-importante nga bahin sa Christianity, nga honest siya sa Diyos. Honest siya sa Diyos. Gaya na nagdevosyonal kami sa kagahon. Sa hindi pa ta magkanta kay mabasa ta sa pulong sa Diyos. Kag siya ano ang basahon? Ang nauna nga Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ano nga ambal? Itugyan ninyo sa Diyos ang tanan ninyo nga palaligban kay siya nagakabalaka sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Siya nagakabalaka sa inyo. Nagpaintindi nga ang pinagka-persona nga nagakabalaka sa aton pagkinanglan, hindi ang aton bana, hindi ang aton asawa, hindi ang aton kabataan. Ang pinagka-nabalaka sa aton, ang Diyos nga aton ginalaga. Amuni ang nabalaka sa aton. Kag amuni nga hindi siya stationary nga ari lang siya sa simbahan, kundi bisan sa aton pagpanlakaton, sa aton balay diin ta magkadto, ang Diyos siya
gaupod na sa aton because He is an omniscient God. Not only He is an all-wise God, all-powerful God, kundi hindi ni siya magbiya sa aton, palagpakan naton ng Ginoo. Siling pa sa Salmo, kung ang isa ka Eloy, makasarang sa pag-abandon, makasarang sa pagbiya, makasarang sa pagsikway sa iya anak mismo. Ako nga Diyos, hindi ko ka batas sa pagsikway sa inyo nga akong mga katawan. Palagpakan naton. Tanaw bala na. Ang mga anak sa Israel gapasaway, ang mga anak sa Israel gasimba sa Dios. Ang mga anak sa Israel imo makita perti ka sa lawayon, gikastigo sa Dios, gipabihag sa Dios sa Babylonia, sa Assyria, nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan. Pero imo makita kung imo lang taon sa ila kasalawayon, waay nagminyar nga din gitawag pa sila akon mga katawan. Palakpakan nato na Ginoo. Amo nang pinakatahom sa Dios. Amo na nga ining pag-upod sa Dios hindi ni lahog-lahog. Sirahon ako ni sa isa ka true to life story sa kay Dr. David Livingstone na akong ginhambal gay na. Si Dr. David Livingstone isa ni kamisyonero nga naghalin sa United Kingdom. Nagkadto sa Afrika. Kagdayon, ang gi-convert sini nga misyonero, hindi ordinaryong Afrikano, mga kanibal, nagakaon gitaw. Nadula siya, hindi magdubo sa 20 years. Dayon, tungod kay palangga siya sa ni Queen Elizabeth o something amo ng kasaysayan. May ekspedisyon na ginporma nga ipapangita sa dito sa Afrika. Kundiin na siya. Kagdayon, nakita sa dito. Dito sa Afrika, sa lasang sa Afrika. Kag ang mga nag-apa sa iya, nakakita gid sa mihura sa ministry ni Dr. David Livingstone. Number 1, ang kanibal, way nagakaon sing gitawag iya. Nangin, na-transform nga hindi na kanibal. Ang gabahag ng mga Aprikano ya, gabayo na. Kagdayon, nakahimo si Dr. David Livingstone nga din mo makita nangin village na nga din mo makita daw acceptable na bisan sa outside world. May mga karsada nga giobra sa iya leadership. May mga nagbago nga mga tao. Dayon, to make the long story short, gikuha sa dito, kagidala sa dito sa England. Kag ang mga members House of Commons, nga daw parliament na sa England, imo makita yan, na intriga. Kag dayon, gikuha ng isa kaadlaw nga gitambungan sa mga dalagko sa England, members House of Commons, even Queen Elizabeth na gi-interview si Dr. David Livingstone. Ang interview kaangay sini. Giano mo pag-survive, giano mo pag-sustenir ang isa ka kultura nga kontras sukwahi sa imo na tawhan. Kasi imagine, ang mga Aprikano, siya doon nakadamak. Purti kabudlay. Daw hindi magpati ang gitawag yan nga. Pagbalik niya dito sa England nga nakasurvive siya.
Sabi mo lang, utod kagabihan, isa lang iya sabat. Sili siya kung pamangkuton ko ninyo, nga nakasurvive ko, na-transform ni nga mga tao, halin sa pagkasalawayon, halin sa pagkakanibal, pagkadto sa formal na nga mga tao, nagliwat ang kabuhi. Isa lang gid ang akon basahon sa inyo. Gibasa niya, ining gitawag nga Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 nga nagsiling. Gani kadtuan ninyo ang tanan nga mga tao sa bugos nga kalibutan, kag himua sila nga gintutunan ko. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amay, Anak kag Espiritu. Kag tudluin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginasugo ko sa inyo, kag dayon kag magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sa panagon. Palakpakan natin. Magaupod ako sa inyo hangtod sa katapusan sa panagon. Magaupod ako sa inyo.